Sa mga lolo at lola, tsak na tsak, kilala nila itong matapang ito. No? Saan, Ano ha? Ito ho kasing si Atty. Bono Adasa, sa mga kabataan po, millennials, Gen Z, si Atty. Bono Adasa po, kilalang abogado ito ha, dati po itong assemblyman at sabi niya, Third Force, National Movement for System Change, naglunsad daw po siya na tinatawag po niyang Third Force, National Movement for Change, ulitin ko ha, National Movement for System Change, noon pong Pebrero 26, sa isa pong hotel dyan sa Cebu City. Sa kanya pong naging talumpati, mga kababayan, binigyang diin po nitong si Atty. Bono Adasa, ang kanyang layunin ay hindi po labanan. Ulit, hindi po labanan ang mga personalidad tulad po ng Pangulong Bongbong Marcos o dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang kanyang layunin, yung sistema mismo na anya'y hindi nakapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Tinukoy po ni Atty. Bono Adasa ang kasalukuyang sistema bilang bulok. Bulok na sistema. Lokbu? Yes. Kaya't kinakailangan ng pagbabago upang matiyak ang kaligtasan at kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Ayon po sa kanya, ang gobyerno ay naging para sa mayayaman. Ang gobyerno daw po ay naging para sa mga mayayaman, habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap sa paglipas ng mga dekada. Yung mga mahihirap daw ay parang walang maramdamang gobyerno. Ano ha? Ilan daw po sa mga pangunahing iminungkahi nitong si Atty. Bono Adasa na magkaroon ng pagbabago sa mga sistema. Nelson. Okay. Ano ha? Una, welfare state. Tapos, meron pa siyang, hindi ko na isa-isahin ha, kakapusin tayo ng oras. Welfare state, federal system, parliamentary system, magkaroon din po ng pagbabago sa ekonomiya, sistema ng edukasyon, sa atin hong pambansang seguridad. Sa bandang huli, binabanggit po ni Atty. Bono Adasa na mahirap daw pong isakatuparan ang mga mungkahing ito, ngunit naniniwala siyang posible po ito. Ito ay posible na makamit sa pamamagitan daw po ng una, pagtutulungan, pangalawa, determinasyon ng bawat Pilipino. Plano po niyang maglibot sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang ipalaganap ang adhikain ng kanyang kilusan at hikayatin ng mga mamamayan na makilahok sa pagbabago tungo sa isang bagong bukas para sa buong Pilipinas. Yan ang maikling laman ng kanyang mga ipinahayag. Kaya ang tawag niya, Nelson, Third Force, a nation movement for system change. Gusto daw po niyang baguhin yung mga bulok na sistema ng ating pamahalaan ng gobyerno. Nako. Yan. Napakahirap gawin yan. Ewan ko lang, kung ilang taon na ba si Bono? Kaya pa ba niyang, Atty. Bono, kaya niyo pa bang umikot sa buong Pilipinas? Hindi, tsaka matrabaho yan gagawin niyo. Sabihin na natin, inikot niya yung Pilipinas. Oo. Eh di, ano ngayon, di ba? Oh, sabi niya, itong dapat nating baguhin. Nagparatid siya ng mensahe. Welfare state, federal system, sabi ng mga tao, nga, tama yan. Eh, hindi naman mababago hanggang hindi mo pakikialaman ang mga nasa gobyerno, di ba? At sang-ayunan ka ng leader. Ang dapat dito na makumbinsin nila, unang-una, Malacanang. Diba? Yung nakupo, yung Senado tsaka yung House. Yung mga tatakbo sa nalalapit na halalan. Yes. Dapat, hindi kasi pwedeng, kasi dyan, hindi pwedeng gawin yan ng mamamayan. Kaya lang, dahil ang Pilipinas ay may gobyernong nakatatag, demokrasya tayo, pagka mga tao ang kumilos, magiging revolusyonaryo yan. Di ba? Baka mapagkamalang mag-aaklas pa tayo. Parang gano'n. Ganun talaga mangyayari kung from people
from the masses, pagbabago. Lalo pa ngayon, Nelson, mainit yung issue na para bagang may mga leader daw ng pamahalaan ngayon na nanghihikayat Ayun pa. sa tao na magalit sa gobyerno. Ayun nga. Tapos diba? may mga pinapailan pa ng inciting to sedition. Yan, diba? oo. Para siyang magbo-border dun sa rebellion eh. Dun sa... Kasi gusto mong palitan, di ba? Yung sistemang umiiral. Kasi sabi mo, bulok. So, revolutionary ang gagawin mo dyan. Kung hindi yan magmumula within the government mismo. Dapat initiative nila, no? Dapat kung may pagbabago sa sistema. Ano ang legal na kaparaanan nito, Atty. Bono, no? Oo. Sabi, maganda itong ako, in a way, Nelson, magandang pakinggan ito sa ating mga pangkaraniwang mamamayan. Pero ang tanong dyan, paano natin isa sa katuparan? Paano mo gagawin? Paano mo gagawin? Oo. Dapat yun ang itanong sa kanya. O paano mo isa sa katuparan? Kasi po pwede magbabago ba tayo ng saligang batas? Ayun. Di ba? Napakarami mong babaguhin dito. Ngayon lang, yung usapin ng pagbabago ng saligang batas, isang napakalaking issue. Oo. Ang tanong na niya lagi, paano mauwi na naman tayo. Paano gagawin pagboboto? Joint ba ang upper and lower house? Magtatalo doon, di ba? Doon pala, nagtatalo na. Di ba kausan doon eh? Dito lang dyan sa isa niyang proposal no? Yung gawing federal system. So, ibig sabihin, babaguhin mo talagang saligang batas dito. Tapos, yung parliamentary system, gagawin mong unicameral. Hindi pa pwede talaga na hindi kasangkot ang existing government. Kasi kung gagawin mo ito nang walang pag-aproba ng existing government, patatalsikin mo. Di ba? Patatalsikin mo yung nakaupong gobyerno, di ba? Babaya, pag-usapan natin yung issue na sinasabi nilang ngayon ba'y bawal na magsalita ng hindi maganda sa gobyerno? Maglabas ka ng saloobin mo? Kasi ang dating parang kapag naglabas ka pa ng saloobin mo ay nagpapahayag ka na ng galit sa gobyerno. Hindi naman ata ganun, no? Halimbawa na meron ka mga hinaing. Oo. Pag may hinaing ka ba sa gobyerno, ay nanghihikayat ka na magalit sa gobyerno. Ang masama doon, magalit sa gobyerno, may hawak ka ng Armalite. Talaga, yun? Bagamat meron tayong kalayaan, Nelson, lalabag yan. Ito sa sinasabi nating kalayaan na pamamahayag, kalayaan na kung ano, ano pa man, hindi po absoluto yan. Huhulihin ka ng pulis dyan. Tama. Diba? Yun lang manghikayat ka na ikaw ay gumawa ng masama sa mga nakaupong leader ng ating pamahalaan. At kahit sa kaninong tao. Bawal ho yun Kahit sa karaniwang mamamayan. Yun. Pag hinikayat mo na, saktan mo nga itong si Jan Subarjaga, masama yun. Bawal na yun. Yun ngang, nako. Anyway, doon tayo sa punto ngayon, Nelson. Kung ang sabi niya, baguhin ang bulok na sistema, meron talagang masasabi talaga natin na actually hindi lang naman si Atty. Bono Adasa nagsabi niyan, no? Marami na rin po ang nagsabi, pero ang tanong diyan, paano nga ba natin ito babaguhin? Ang sabi ng iba naman, Nelson, daanin na lang natin sa balota. Bumoto tayo ng mga tao na sa tingin nila ay nakapagpapabago ng takbo ng ating gobyerno. Ng ating buhay. Ng ating buhay. Di ba, teka lang Nelson, di ba meron tayo ngayon, Alyansa ng Bagong Pilipinas? Yung kabila pala, naglusad na rin ng isang, Ano naman? Yung kanilang, anong ba kanilang mantra ngayon? Baguhin ang Pilipinas. Ha? Ayusin. Baguhin ba ayusin? Baguhin, alam ko Ayusin ang Pilipinas. Ayusin ang Pilipinas. Ayun. Ayusin. Ang isa ay Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ito naman isa. Ayusin natin si Nelson at Jen. Ayusin talaga. Ayusin yung buhay ninyo. Hindi maayos di ba? Kaya sinasabi natin, yung kahit na gaano kagandang proposal mo, nandun sa implementation ng problema. Di ba? Paano natin ito... Maganda naman yung sinasabi ni Atty. Adasa. Pero ang tanong yan may pag-asa ba? May pag-asa ba sa ngayon? Yung mabago o maalis yung bulok ng sistema? Eto lang dyan, bibigyan kita ng example. Sige. Eto lang yung federal system, di ba? Yan. Ito ay... Sinusulong dati. Isinulong na mismo ng nakaupong presidente. Ng Pangulong Digong. At nagkaroon na ng mga meeting, di ba? Si
Senador Ruben Padilla. Oo. Nagsulong din niya. Hanggang ngayon, sinusulong pa rin niya. Napunta na nila lahat ng region eh. Ay, nag-consultation na, yes. Consultation. Meron pa nga tayo na sa Pampanga dati, di ba? Nag-live pa nga tayo doon. Pati sa Iloilo, naka-attend Ayun tayo, pala, di ba? sa Iloilo area. Ibig natin sabihin, ando na nga di ba? Oo. Bakit hindi pa rin natuloy? Di ba? Parang napakahirap. No? May mga nagbubungguan kasing puwersa na may pakinabang yung kabilaan niya. Naku, mayayari tayo dito. Oo, bungguan ng interes eh. Naku, may pag-asa nga bang maisulong sa lalong madaling panahon o babago po sa lalong madaling panahon yung sinasabing pagbabago ng bulok na sistema? Ayan. Kung sagot niyo po ay may pag-asa po yan, okay ako dyan, ha? Sa lalong madaling panahon. Pero ang sagot niya naman po sa panahon ngayon, mukhang malabo po yan. Mukhang malabo po yan na mabago agad sa lalong madaling panahon. Letter B. Ang inyo po mga reaksyon ay padala po sa ating text hotline. Report muna tayo. Pinuntahan daw po ni Sagip, Party List Representative at Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta ang mga solo parent at kababayan natin sa Malolos at Santa Maria, Bulacan. Kabilang sa kanyang inilatag na plataforma ay ang pagkakaroon ng karagdagang skills training para sa mga solo parent upang masuportahan ang kanilang pamilya. Sinundan po siya ni Erlo Bringas. Erlo? Pwede, nag-ikot mo na ngayong araw si Senator Aspirant, Executive Party List Representative Rodante Marcoleta sa mga kababayan natin sa bahagi ng Malolos maging sa Santa Maria, Bulacan. Unang tinungo at kinamusta ni Kong Dante ay mga solo parents na nasa bahagi ng Malolos. Kanya-kanyang bit-bit yung mga ito ng mga placards na mga tarpaulin na may palaman ng pagsuporta kay Kong Marcoleta. Bilang nga sa inalatag ni Kong Dante na plataforma sa kanyang pagkamusta sa mga solo parents ay kung paano matutulungan ng mga ito na mapalakas at mapatatag ang kanilang mga sarili para sa kapakinabangan ng kanilang pamilya at kanilang sarili. Nais dito makabuo ni Kong Dante ng isang programa na magpapataas ng moral ng solo parents. Kabilang nga dyan yung pagkakaroon ng karagdagang mga skills training para dito sa ating mga solo parents. At isa kayan sa kanyang magiging itutulak na isa sa mga batas para nagsaganon ay hindi lamang sa ayuda sa mga solo parents kundi asa rin sila doon sa mga karagdagang kaalaman na kanilang maaaring magamit sa kanilang pamumuhay. Iginit pa ni Marcoleta na mahalaga rin daw ang pamilya lalo na ang pundasyon nito kaya kailangan makabuo ng batas na magbabalanse din sa kapakanan ng solo parents at ng kanilang pamilya. At natapos nga itong aktibidad ni Kong Dante ng ngayong bandang maggagabi na at ito rin niyang inspirasyon nito dahil sa dami ng mga sumalubong sa kanya dito sa bahagi ng Bulacan. Yung muna ang latest, balik sa inyo. Erlo, parang kapansin-pansin talaga yung pagbuhos ng suporta ng mga lokal na opisyal kay Kong Dante, no? Manahalata ko, puro mayor, konsihal, mga barangay ang sumusuporta kay Kong Dante, ha? Yes, Kuya Jen. Actually, ngayong second week, talagang kita natin yung dami ng mga local government officials na talagang sinasalubong siya pagdating pa lang doon sa lugar kung saan siya pupunta. Miski yung mga barangay kapitan, barangay officials, ay talagang ganun ka yung suporta nila kay Kong Dante pagdating sa gagawin nitong pagtakbo para sa pagkasenador. Kaya nga nagtataka ko doon sa iba na para baga binabaliwala nila kasi sa baba ang nakaharap sa tao barangay, 'di ba? Konsihal ng bayan, konsihal ng lungsod, mayor, vice mayor. Ito yung nasa ground talaga 'di ba? Tapos yun ang nagpapakita ng pagsuporta kay Kong Dante, napakalaking indikasyon nito, Erlo, na talagang yung bandwagon ay bumubuhos na kay Kong Dante. Yes, Kuya, lalo na ngayon may mga isusulong pa siya daw na mga batas katulad nung tinatawag niya na
komisyon para doon sa mga barangay para matulungan yung mga barangay, lalo na yung mga natawag na barangay na talagang hirap na hirap, yung mga nasa liblib o mga nasa probinsya, ay makagawa din ng kanilang mga proyekto o projects para nang sa ganun makatayo nga sa sarili nilang paa at makatulong din sa kanilang mga nasasakupan. Lalo ito, sino yung nakabarong na nagtaas ng kamay ni Kong Dante? Well, ano to? Mayor ba yan ng Santa Maria? Barangay officials to, by not mistaken, yung babae naman na isang nagtaas din ng kamay ni Kong Dante, sino? Yun, yung magandang babae, yun, no? Nakaputi. Ito yung mayor, I think, hindi ko na nakuha pa yung details nila. Pero lahat sila from government ng Malolos, Kede. Ayun. Sige. Yung mga naka-orange. Ayan. Salamat ng marami. Yan po si Erlo Bringas ang nakatutok kay Kong Dante Marcoleta. Napapansin nyo nga, Nelson, maraming nagkokomento sa atin, kasi di ba yung mga senador, congressman, parang takot na magbigay ng suporta kay Kong Dante. Alam mo na, may pressure, ano ha? Pero dun ho sa baba, ay doon humahakot ng suporta. Kasi naman, sabi ko nga, di ba rin nang wala. Importante yung mga mayor, yung mga barangay official, kasi yun ang direktang nakikipag-usap sa tao, sa mga botante. At yan yung may mga pagka sinabi nila, tayo dito tayo sa bayan na ito. Doon talaga ang command vote. Ang suporta natin ay kay Kong Dante Marcoleta sa Senado. Pag sinabi ni Mayor na kaya sa darating na halalan, di ba, meron tayong balota. Ayan, yung mga sample ballot. Isa-shades natin, hanapin natin, number 38, yung shade natin, Marcoleta, sa Senado. Yung ganyan pagka ganyan kasi, ang kampanya mo, yung mismong sa baba, sa ground mismo. Sa ground, malaking ano yan. Binambentahe mo talaga. Talo mo pa yung nanguna sa survey dyan. Kasi ang mga congressman, bisan lang bumaba sa distrito nila yan. Hindi lalo na senador. Di ba? At sa isang kumakandidato sa national position, napakahirap gawin yan, ha? Totoo. Na tuturuan mo yung mga tao at makakausap mo kung paano sila boboto. Ayun. Kung paano kanila iboboto. Ang sagot dyan ay mayor. Mayor, barangay chairman, barangay official. Nako. Anyway, basa po kami ng ilan pa mga reaksyon. Sa text naman tayo. AOO, by voting the right candidate. Romeo Sierra ng Nabal, Biliran. Hindi, sa mahabang panahon pa yan. Rodina Ventura ng Zamboanga, Sibugay. Hindi, abay mahirap po, mabago hanggat sila pang namumuno. Mario Sibalda ng Ormoc City. Hindi, malabong-malabo po na mabago pa. Lito ng Bay sa Quezon City. Oo, may pagbabago hanggat may panahon. Yun, Elsa ng Quezon Province. Basta't mamulat sa katotohanan. 6527 ng Maynila. Hindi, pabulok ng pabulok. Jetro ng Pampanga. Hindi, bulok na talaga noon pa man. Jello ng Rizal. Hindi po sang-ayon. Jowin ng San Pedro, Laguna. Hindi po, sabi lang nila, malabong mangyari yan. Dennis Cruz ng Pasig City. Hindi po, malabo po yan. Del Rosario ng Quezon City. Ayun.